Gumawa nga ng maliit na desert funeral si Xiao Yu upang madala sa ilalim ng lupa ang commander ng Blackwing Army. At matapos nga siyang makita nito ay agad na naglunsad ng pag-atake ang commander ng kalaban, pero hindi naman nagpatinag si Xiao Yu dito. Ginamit nga niya ang abilidad ni Anthony at Gia upang gumawa ng malalaking kamay mula sa buhangin, ginamit nga din niya ang mga kamay na ito upang pigilan ang pag-atake ng commander ng Blackwing Army, na mukhang naging matagumpay naman. Matapos nito ay tinanong pa nga ni Xiao Yu kung yun lang ba ang kaya niya, pero ngumiti lang naman ang commander ng Blackwing Army, matapos nito ay mayroong pag-atake ang mabilis na nagtungo kay Xiao Yu, gayunpaman ay naiwasan naman niya ito at tanging ang buhok lamang niya ang naputol. Matapos nga niya itong makita, ay napansin niya na ito ang dulo ng espada ng commander ng Blackwing Army, ilang sandali pa ay biglang naramdaman ni Xiao Yu ang panibagong pag-atake mula sa kanyang kalaban. Mabilis namang iniwasan ni Xiao Yu ang mga pag-ataking ito, matapos nga nito ay nakita ni Xiao Yu ang sandata ng kanyang kalaban, at napapatanong siya kung ito ba ay isang uri ng sword formation. Sinabi naman ng commander na ito umano ang kanyang trump card, sabay umataking muli at hindi nga ito mapigilan ng abilidad ni Anthony. Masyado nga daw itong mabilis ayon kay Xiao Yu, at matapos magkaroon ng pagsabog ay minabuti niyang layuan ang commander ng Blackwing Army. Pero sumunod naman ang espada o pag-atake ng commander, sinabi nga din niya na walang kwenta ang pagtatago dahil hindi niya ito matatakbuhan. Pero nangiti lang naman si Xiao Yu, at tinanong kung totoo ba ang sinasabi niya at kasabay nga din ito ay ang paggawa niya ng isang formation. Gumawa nga siya ng isang malaking anyong tao na buhangin upang pigilan ang espada ng commander, at kasabay din ito ay sinabi ni Xiao Yu na dapat ay isipin na lang ng commander kung paano siya makakatakas. Makalipas nga ang ilang sandali ay hinihingal na ang commander, at dito ay iniisip niya na masyado siyang napahiya ngayong araw nang dahil sa Dragon Rush Army at South State. Pero dahil sa masyado nga daw madami ang bilang ng kanyang mga kalaban, ay mas mainam kung umalis at tumakas na lang muna siya dito. Pero bago pa siya tuluyang makalabas mula sa butas, ay tumama sa kanyang kamay ang piraso ng kanyang espada, at sinabi nga ni Xiao Yu na huwag niyang kakalimutan o iiwan ang kanyang basura, kasabay ng paggawa niya ng isang malaking kamao mula sa buhangin, upang atakihin ang commander. Paghugot nga nito sa kanyang espada, ay iniisip niyang hindi siya pwedeng sumuko at mamatay dito, pero bigla siyang nabalot ng abilidad ng bishop, at tumalon nga mula sa butas ang ating bida upang maglunsad ng malakas na pag-atake. Nagdulot nga ng malakas na pagsabog sa lugar ang ginawang pag-atake ng ating bida, matapos nito ay makikita na lang natin ang espiritu ng commander ng Blackwing Army, na nais pa sanang takasan si Xiao Yu. Pero nasawi na nga siya ay sawi pa ding makatakas ang kanyang espiritu, at dito ay sinabi ni Xiao Yu na ngayon ay magiging A-rank na din si Gia. Agad nga niyang nilagay sa spirit core ang espiritu ng commander, matapos nito ay pinalunok niya kay Gia ang spirit core. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas ay na-absorb ni Gia ang anglo at kapangyarihan ng commander, at namamangha nga si Shu nang makita at maramdaman niya ang malakas na energy wave mula kay Gia, hanggang sa tuluyan itong mag-breakthrough at maging stage 1. Masyado naman ang tuwa ni Xiao Yu dahil stage 1 na ang lahat ng kanyang espiritu, at matapos nga siyang matawa ay sinabi niya na everything is under control. Pero biglang ngumiti si Gia, at nagmukha nga din itong hangal habang nagyayabang, kaya naman napatakip na lang ng mata ang ating bida at sinabi na wala pa ding pagbabago sa epekto ng spirit core. Pero biglang napatanong si Shu kung bakit nananatili pa ding A-rank si Anthony kahit wala na sa kanya ang spirit core. Tinatanong nga din ni Shu kung ang rank o level ba nila ay hindi konektado sa spirit core. Dito ay sinabi ni Xiao Yu na ang spirit core ay tila isang flash disk o memory card lamang, kung saan ay pwedeng mal-ipat at kopya ang soul energy sa katawan ng kanyang mga espiritu. At matapos nga daw ma-absorba o kopya ng katawan ni Anthony ang soul energy ng A-rank, ay mananatili na siyang A-rank kahit wala sa kanya ang spirit core. Para palang computer si Anthony, wika naman ng ating bida, na pwedeng kopyahin o paglipatan ng files, bagong kaalaman nga din daw ito sa kanya patungkol sa spirit core. Makalipas pa nga ang ilang sandali ay seryosong naghihintay ang mga sundalo ng Blackwing Army sa resulta ng kanilang labanan. Hanggang sa bigla namang nagsarado ang butas sa lupa nang makalabas ang magkapatid. Dito ay tinanong ni Shu kung ilan pa ang kasya sa kanilang space ring, pero sinabi naman ni Xiao Yu na mayroon ding space equipment ang commander ng Blackwing Army, bukod nga daw dito ay siguradong kasya ang lahat ng mga armor nila, kaya pwede nilang kunin ang lahat ng mga ito.
Mainam kung ganun, wika naman ng ating bida, at sinabi nga niya na umpisahan na nila ang pagpatay sa lahat ng sundalo ng Blackwing Army. Makalipas pa ang ilang oras ay masyado naman ang tuwa ni Heitan, hindi nga siya makapaniwala na sobra-sobra na umano ang mga kagamitan nila ngayon. Habang si Zhang naman ay tinatanong kung nagtungo at lumaban ba sila sa frontline, masyadong mapanganib ang ginawa niyo, wika pa nga niya. Sinabi nga din ni Commander Liu na dapat ay sinama siya kung nais pala nilang labanan ang Blackwing Army. Sabay tanong kung nasaan na umano ang hari at kung hindi ba siya nasugatan sa laban. Pero sinabi lang naman ni Xiao Yu na hindi nila kailangang mag-alala, ayos nga lang daw ang ating bida at kasalukuyang siyang nag-training at cultivate, dahil maaabot na umano ni Shu ang peak ng Stage 2. Hindi naman makapaniwala si Zhang sa kanyang sinabi, kung tama nga daw ang pagkakaalala niya ay kamakailan lang siya naging Stage 2. Pero ngumiti lang naman si Xiao Yu, at iniisip nga niya na sa madaling salita umano, ay makakabalik na sa peak ng B-rank ang ating bida. Samantala sa isang lugar nga sa loob ng kuweba ay seryoso sa pag-cultivate at training ang ating bida, upang muli ay makabalik na siya sa peak ng B-rank o Stage 2 dito sa Luniverse. Samantala makalipas naman ang ilang araw sa Sunset Pass, sa campsite ng Blackwing Army. Dito ay makikita si Li Liang, ang general ng Blackwing Army na nakatalaga sa south upang pabagsakin ang Sunset Pass. Sinabi nga niya na ang pinakabagong balita ngayon sa Weibei Pass ay ang pagkamatay ni Feng Yuan, na lubos namang kinagulat ng mga kasamahan niya. Sinabi nga ng mga ito na sa kanilang pagkakaalam ay binabantayan lang ng Dragon Rush Army at isang matanda ang Weibei Pass, kaya napapatanong ang lalaki sa kanan kung paanong napatay ng isang matanda si Feng Yuan. Natawa lang naman ang lalaki sa kaliwa at sinabi na dapat ay hindi nagpabiya sa kanyang training si Feng Yuan. Pero sinabi naman ng matanda na dapat ay hindi nila maliitin ang kanilang kalaban ng dahil sa itsura o edad nito, sabay tanong sa kung sino ang nakapatay kay Commander Feng Yuan. Sinabi naman ni Lian na hindi niya alam, ayon nga daw sa sulat na kanyang natanggap ay isa o higit pang Stage 1 cultivator at 3 Stage 2 cultivators ang nakalaban ni Feng Yuan. Sinabi nga din niya na nagpanggap na sundalo ng Blackwing Army ang kalaban, kaya hanggang ngayon ay hindi pa din nila matukoy ang pagkakakilanlan nila. Hindi naman makapaniwala ang mga ito na maging ang eksaktong bilang ng Stage 1 cultivator ay hindi nila alam, sabay tanong kung ano ang ibig sabihin ng kanilang general dito. Pero ang tanging alam nga lang daw nila ay isa sa 2 Stage 2 cultivator ang may malakas na Earth-type technique, maging ang assistant nga umano ni Feng Yuan ay hindi din alam kung mayroon pang ibang kalaban na nagtatago sa ilalim ng lupa. Pero ibig sabihin nga lang daw nito ay 2 Stage 1 cultivator na ang namamatay sa kanila. Pero sinabi naman ng isa sa likod na hindi ba 3, dahil hanggang ngayon hindi pa din nila mahanap si Wang Pei matapos sundan si Commander Liu sa kabundukan. At bigla nga siyang napatanong kung hindi kaya si Commander Liu na nagtatago sa kabundukan ang may kagagawan sa lahat ng ito. Sinabi nga din nito na dating miyembro ng Imperial Dragon Guard si Commander Liu, at bukod nga daw dito ay mahabang panahon na tinago ni Commander Liu ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sinabi nga din niya na malamang sa may mga magic tools si Commander Liu na tinatago, at ginagamit sa lahat ng pagpatay na kanyang ginagawa. Ayon naman sa kanila ay mayroong punto si General Liang, dahil si Commander Liu nga daw ay dating tagasilbi ng dating hari. Gayunpaman ay hindi na nga daw sila pwedeng mawalan pa ng malakas na cultivator, kaya naman kakausapin daw ni General Liang ang Celestial Emperor, upang magpadala pa ng mga Stage 1 cultivator sa front line. Sinabi nga din ni General Liang na kailangan nilang manatili na nagkakaisa, at matapos umano nilang pabagsakin ang Sunset Pass, ay si Commander Liu naman sa kabundukan ang kanilang isusunod. Makalipas pa nga ang ilang linggo ay nagpadala ng malalakas na sundalo at cultivator ang Celestial Emperor ng Blackwing Army, kaya naman tumaas ang chance nila na manalo sa digmaan laban sa Sunset Pass. Nagdesisyon naman ng Dragon Rush Army at Sunset Army na humingi ng tulong sa South State, pero wala nga silang natanggap na sagot at pinabayaan lamang sila. Kaya naman makalipas pa ang ilang buwan ay tuluyan ng bumagsak sa mga kamay ng Blackwing Army, ang Weibei Pass at Sunset Pass. Dahil nga sa pangyayaring ito ay madaming bantay ng syudad ang namatay, at nagkalat ang dugo at katawan ng mga namatay ng dahil sa digmaan. Makalipas nga lang din ng ilang araw ay tuluyan ang nakontrol ng Blackwing Army ang Sunset Pass at Weibei Pass. Habang pinagmamasdan naman ng magkapatid ang syudad ng Weibei Pass, ay sinabi ng ating bida na ang isang araw ng katahimikan sa kabundukan at kanilang kuweba,
ay tila libong taon sa mundo ng mga mortal. At dahil nga din dito ay dumating na umano ang araw, kung saan ay kailangan na nilang harapin ang Blackwing Army. Matapos nga ang labanan sa Waybay Pass ay agad na nagtungo ng kabundukan ang mga Blackwing Army, dahil hindi umano nila pwedeng pabayaan na manatili at mabuhay pa ang mga kalaban nila sa bago nilang teritoryo. Pinauna nga nila ang kanilang mga scouts upang hanapin ang hukbo ng ating bida, at sinabi na sumunod ang mga sundalo sa kanila at hatiin ang kanilang grupo sa 5. Nagtungo nga ang mga ito sa kabundukan sa pagnanais na gapiin ang hukbo ng ating bida, kung saan ay agad namang napansin ng isang scout ang kakaibang paggalaw sa damuhan. At dito nga ay lumabas si Commander Liu o Yeshao, kaya naman nagulat ang scout ng Blackwing Army at tinatanong kung bakit siya nandito, tinatanong nga din ito kung bakit agad na nagpakita sa kanila si Yeshao. Pero sinabi niya lang naman na tulad nila ay isa din siyang scout, kaya naman hindi makapaniwala ang mga ito na ang isang Stage 1 cultivator ay scout lang ng Wu Wei Army. Agad nga nilang pinadala ang signal at sinabi na kailangan na nilang umatras, upang makapag-buy time hanggang dumating ang backup nila. Pero agad namang nilabas ni Yeshao ang kanyang sibat, at sinabi na ngayong nakapagpadala na sila ng signal, ay tapos na ang kanilang trabaho. Mabilis nga siyang nagtungo sa mga ito, at pinatay ang scout ng Blackwing Army sa isang atake lamang. Matapos nito ay dumating ang iba pang sundalo ng ating bida, upang nakawin at ubusin ang kagamitan ng mga namatay na scouts. Dito nga ay sinabi ni Commander Liu na bumalik na agad sila sa kuweba matapos nilang makuha ang lahat ng mga kagamitan nila, dahil mayroon pa daw silang mas malaking surprise para sa Blackwing Army. Pagdating naman ng backup ng scouts, ay mga walang buhay na katawan na lang nila ang inabutan ng mga ito, kaya napapatanong ang mga sundalo ng Blackwing Army kung ano ang nangyari sa kanila at bakit wala na silang mga saplot. Sinabi nga din ng mga ito na maging ang kanilang mga kabayo ay pinatay at buto na lang ang naiwan, kaya naman napapatanong sila kung sinasadya daw ba silang taksuin at paglaruan ng Wu Wei Army, habang ang leader naman nila ay nanginginig na sa galit. Malamang sa hindi pa sila nakakalayo wika nga nito, at agad na inutusan ang kanyang mga tauhan upang hanapin ang mga kalaban, kailangan nga daw nilang makita ang mga ito sa kahit na anong paraan. Pinutol nga ng mga ito maging ang mga puno na kanilang nadadaanan sa paghahanap ng hukbo ng ating bida, pero tamang masidlang naman si Yeshao sa kanila. Ilang sandali pa ay sinabi nito na ang general ng grupong ito ay isang Stage 2 cultivator lamang, kaya naman hindi daw siya mahihirapan na patayin ang mga ito. Pero pag tumagal nga daw ang kanilang laban, ay siguradong maiipit sila pag nagtungo dito ang iba pang sundalo o grupo ng Blackwing Army. At dahil sa ayaw naman niyang maging komplikado ang lahat, ay inutusan niya sila Heitan na madaliin ang pagpatay sa mga ito. Agad ngang sumugod sila Heitan at napasigaw na lang ang mga ito nang masaksak sila, kaya naman masyado ang gulat ng kanilang general. Ilang sandali pa nga ay nakita nila sila Heitan na tuhog-tuhog ng sibat ang kanyang mga sundalo. Kaya naman napapatanong siya sa kung saan daw sila nagtatago o nanggaling, sabay utos sa kanyang mga sundalo na patayin sila Heitan. Agad ngang umatake ang mga sundalo nito, pero dahil sa pag-atake naman ng sundalo ng ating bida ay nabitawan ng kalaban ang kanyang sibat, at matapos nga siyang masaksak sa likod ni Heitan, ay na-realize niya na mga Stage 3 cultivator sila. Sinabi naman ni Heitan na mabisa ang turo na estratehiya ni Zhang sa kanila, habang ang general naman ng kalaban ay lumapit at mabilis na naglunsad ng atake kila Heitan, habang sinasabi na harapin nila ang kanilang kamatayan. Pero bago pa man tumama ang kanyang pag-atake, ay nakagawa naman na ng pader na buhangin si Xiao Yu, upang depensahan at protektahan sila Heitan. Masyado nga ang gulat niya nang makita niya ito, at naisip na din niya na mayroong Earth-type cultivators sa ilalim ng lupa. Iniisip nga din niya na siguradong sila ang pumatay kay Feng Yuan, kaya kahit patuloy ang labanan, ay sinabi nito na kailangan nilang makita ang iba pang mga kalaban. Hanggang sa bigla namang nagulat ang mga sundalo ng ating bida, matapos may magtanong kung sino sila at kung saang hukbo o grupo sila nabibilang, tinatanong nga din sila kung bakit nila pinapatay ang kanilang mga kasamahan. Ito nga ay ang isang Stage 1 cultivator mula sa Blackwing Army, at kasama nito ang kanyang grupo o mga sundalo. Kaya naman sinabi ng sundalo ng ating bida na nasa mapanganib silang sitwasyon, dumating na ang backup nila wika pa nga nito, sabay tanong kay Xiao Yu kung ano na ang gagawin nila. Sinabi naman ni Xiao Yu na kailangan na muna nilang bumalik sa loob ng kuweba, upang makapaghanda na din ng ambush sa mga kalaban, kaya napapatanong sila kung gagamitin ba ulit nila ang pamamaraan ng mga gerilya.
Agad na din silang sumunod sa utos ni Xiao Yu at mabilis na tumakbo pabalik ng kuweba, habang ang general naman ng Blackwing Army ay tinawag ang Stage 1 cultivator na Lu Xiang. Sa wakas nandito ka na, wika nga din ng general, sabay tanong kung kamusta na ang kanilang grupo, dahil naharangan na daw sila ng malaking pader na ito sa kanyang harapan. Sinabi lang naman ito na umatras na muna siya, sabay gamit nito sa kanyang abilidad at pinasabog nga niya ang pader na gawa sa buhangin. Matapos naman ang pagsabog ay tinanong nito kung nasaan na ang kanilang mga kalaban, at sa paglapag nga ni Lu Xiang ay sinabi niya na nandun sila. Agad na din niyang pinutol at sinunog ang isang puno, at sa pagbagsak nito ay makikita ang isang lagusan patungo sa kuweba, sinabi nga din niya na doon nagtatago ang Wu Wei Army. Agad na din silang pumasok sa loob ng kuweba, at dito ay sinabi ni Lu Xiang na kailangan nilang maghanda, sinabi nga din niya na kailangan niya ng 2 grupo upang siyasatin ang lugar. Pero napapatanong naman ang isang sundalo ng Blackwing Army kung dapat ba silang magpatuloy pa, sinabi nga din niya na ang kuwebang ito umano ay tila pintuan na patungo ng impyerno. Sinabi naman ng isa na may punto ang kanilang kasama, sinabi nga din niya na kaparehas nila ng suot na baluti ang mga kalaban, pero ang pagkakaiba nga lang daw ay mayroong mga marka sa muka sila Heitan. Tinatanong nga din ito kung sa tingin ba nila ay mga kaluluwa ito ng mga namatay nilang kasamahan, hindi kaya nakatanggap o kuha sila ng bagong kapangyarihan mula sa impyerno at bumalik upang maghiganti, tanong pa nga niya. Naiiyak na nga din siya habang sinasabi na ayaw na niyang magpatuloy, masyado nga daw nakakatakot ang kuwebang ito. Kaya naman nakatanggap siya ng isang malupit mula sa kanilang general, na sinasabing tigilan na niya ang mga walang kwentang bagay na kanyang sinasabi. Sinabi nga din ito na maging ang impyerno ay wawasakin niya, kung sakaling totoo man na mayroong impyerno. Agad na din niyang pinaghanda ang kanyang mga sundalo, upang sundan umano si Miss Lu sa loob ng kuweba, at kailangan nga daw nilang siguraduhin na mapapalabas nila ng kuweba ang mga kalaban. Ilang sandali pa ay mabilis itong lumapit kay Lu Xiang, at sinabi na kalmahan lang niya, hindi na nga daw kailangang magalit ni Lu Xiang dahil siya na ang nagalit sa mga sundalo. Agad na nga din silang nagpatuloy sa pagpasok ng kuweba, hanggang sa biglang sabihin na naman ng isa na habang tumatagal, ay mas lalong nakakatakot sa loob ng kuwebang ito. Bigla din namang may napansin na silawit si Lu Xiang habang siya ay lumilipad, kaya naman agad siyang huminto at tinatanong nga niya kung sino ito. Agad na din niyang inutusan ng isa upang magtungo sa lugar kung saan niya nakita ang silawit, at wala ngang nagawa ang natatakot na sundalong ito kundi sumunod sa utos. Nang makarating na siya sa lokasyon na sinabi ni Lu Xiang ay sinabi nito na isang lagusan ang kanyang nakita, pero wala nga daw siyang idea kung saan ito patungo. Iniisip naman ni Lu Xiang na malamang sa ginagamit nila ang mga tunnel na ito upang malaya silang makagalaw sa loob ng kuweba. Samantala habang patuloy pa din naman sa pag-explore ang grupo ng general, ay makikita ang isang silawit na ito at mayroong hawak na sibat. Ilang sandali nga lang ang nakalipas ay nakarinig si Lu Xiang ng sigaw, at kasabay nito ang pagkabulabog ng mga paniki sa kuweba. Agad nga din niyang nakita ang silawit ng isang lalaki, kaya naman mabilis siyang lumipad upang habulin ito at sinabi na hindi siya makakatakas. Pero bigla itong lumiko sa isang lagusan, kaya naman masyado ang galit ni Lu Xiang at winasak nito ang harang o pader sa kuweba, pero napalitan na ng pagtataka ang galit niya matapos makita ang madaming butas o lagusan. Napapamura at tanong na nga lang din siya sa kung gaano daw ba karami ang kuweba sa lugar na ito, hanggang sa nakarinig na naman siya ng pagsigaw, at sinabi na paparating na ang mga kalaban. Gayunpaman ay iniisip nito na malamang sa distraction lang ito, pero nang makabalik siya sa kanyang mga sundalo ay hindi na makagalaw ang mga ito nang dahil sa takot. Agad na niyang tinanong kung ano ang nangyayari sa kanila, at kung ano ang nangyari matapos siyang umalis. Dito ay sinabi ng general na nakita nila ang mga kalaban matapos siyang umalis, kung saan ay pinatay nga daw ang ilan sa kanilang mga kasamahan at tinakbo ang kanilang mga sibat. Sinabi nga din daw ng mga kalaban na komplikado ang kuwebang ito, kung saan ay maliligaw maging ang Stage 1 cultivator kung hindi siya pamilyar sa lugar, kaya wala umano silang pag-asa na mahanap ang mga kalaban, hindi naman makapaniwala ito na tila tinutukso umano siya ng kanilang mga kalaban, pero minabuti niyang ipag-utos na lumabas na muna sila sa kuwebang ito, sabay sabi na pipilitin o puwersahan nilang papalabasin ang mga kalaban sa pamamagitan ng apoy.